Ang resulta ay sarili niya yung kanyang itataas. Ano po, minsan ang tao ay laging naghahanap ng mga idadahilan. Ano po, tumagalang tayo sa mga ganyang sitwasyon. Ano po, kanyang pa man, ang Lord ay may kapahintulutan. Ano po, sa lahat ng mga bagay, may inaalaw siya mga pangyayari po sa ating buhay. Minsan sabi ko, why not allow suffering in our lives? Bakit inaalaw ni Lord ng may mga suffering tayong mapagdaanan? Pero ang alam natin, pag kayan ay galing sa Lord, ano po, may purpose ang Panginoon at yan po ay para ikaw ay tumatag sa pananampalataya. Amen. So lahat po ng bagay na galing kay Lord ay kanyang ibinibigay, hindi upang mapalayo ka sa Kanya. Ano po, lahat ng bagay kahit yan ay suffering, ang laging purpose niya, pag galing sa Lord, ay mapalapit ka or mapanumbalik ka sa Kanya. Hindi po mapalayo. Ano po, pag ang nakikita mo ikaw ay napapalayo kay Lord, ay 100% na hindi galing kay Lord. Kasi hindi naman ikaw bibig. Sabi nga doon sa talata, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. Ano po, ang kaaway naman, ang kanyang gustong gawin, ay ikaw ay ilayo sa Panginoon. Kaya pagpapansin din natin, pag ang isang bagay ay yung ginawa at ikaw ay papalayo sa Panginoon, ay isipin mo na kagad, hindi yung galing sa Panginoon, wag mo nang ipagpatuloy. Ano po? Sapagkat hindi rin yung pag-ooban ng Panginoon. Dati ang pag-ooban ng Panginoon, tayo po ay mapalapit sa Kanya. Ang topic naman po natin ngayong umaga ay victory through Jesus Christ. Amen. Pagtatagumpay, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pagtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang verse po natin na babasahin ay sa 1 John chapter 5, verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. May question po sa verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. No? Victory through Jesus Christ. Ano po pagkalanan po natin? Ano po? Paano ba tayo nagtagumpay? Ano po sa pamamagitan ng Panginoong Yesus? At ano ba yung mga bagay na atin pong kayang pagtagumpayan? Ano po? Yan. Pero tingnan po natin. Kasi sabi ng victory through Jesus Christ. No? Tayo po yung naging matagumpay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. And si Jesus Christ, siya po yung unang nagtagumpay. Ano po, napagtagumpayan ng ating po Panginoong Jesus ang sanlibutan. Lord Jesus Christ overcome the world. And sa next slide po natin. And sa verse po na yan, napasahin po natin yung sa John chapter 16, verse 33. Sabi po dito, sinasabi ko dito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ano ba, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob kung napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po ay sinabi ni Jesus Christ, ano po sa mga alagad, sapagkat siya po noong time na yung sinabi niya yan, siya ay aakyat na sa langit, may iiwan po ang mga alagad. At alam niya na maraming pagsubok ang daranasin ng mga alagad. Ano po, alam niya na may mga persecution na mangyayari. No, alam niya na may mga paghihirap na mangyayari. Kaya pinagpauna niya na. No, sabi niya na dito, no, sa ating pakikipag-isa sa Kanya, no, sabi niya sa mga alagad, sa pakikipag-isa nila kay Jesus Christ, ay mayroon silang kapayapaan. No. Tapos sinunod ngayon, inuna niya muna, meron kayong kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. No, sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Tapos na kanya isinunod, sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, multiplier ninyong nito. Nakapagpayan ko na sanlibutan. Inuna niya muna yung parang encouragement, no? Meron kayong kapayapaan sa akin, na kahit na, ito yung inyong pagdaanan, na kahit na magdanas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito,
Pero dapat niyong tibayan ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Dito po hindi sinabi ng direkta na napagtagumpayan niyo na ang sanlibutan. Pero ang sinabi ni Jesus Christ, siya yung nagtagumpay. Amen. No? Eh paano naman po nangyari na tayo pinagiging mananagumpay? Ano po? Sapagkat titingnan natin doon sa una, sabi niya doon, sa inyong pakikipag-isa sa akin. Kaya yung tagumpay ni Jesus Christ ay naging tagumpay din po natin. Kaya doon po sa verse na ating pong binasa, sabi po doon, ano po, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon po, kanino tayo nananampalataya? Sa BLCC ba? Ano pa, sa atin po bang mga pastor, sa atin po bang mga leader, kung po ba tayo nananampalataya? Hindi po. Tayo ay nananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Po, tayo ay nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ating pong Panginoong Hesus, siya yung unang nagtagumpay. Ano po? Sa sanlibutan. Ngayon, pag-aralan po natin, ano po yung sanlibutan na sinasabi po dito. Ano po? Word. Yan, next slide. Yan. Pag pinasa natin backward, ano po, sa Christian pa din, sa chapter 2 naman, verse 16, sabi po dito, na ipinaliwanag kung ano yung nasa sanlibutan. At ito po ay yung mga bagay din na napagtagumpayan ng ating pong Panginoong Hesus. At dahil na napagtagumpayan po yan ng Panginoong Hesus, at tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo din naman po ay kumbaga, mapagtatagumpayan natin itong mga bagay na sinasabi po dito. Muna po sabi dito, Christian, chapter 2, verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki, ano po sa buhay na ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Namamanawaan po natin, ano po yung in-offer ng sanlibutan? No, at ano yung kinakailangan natin mapagtagumpayan dito po sa sanlibutan? O hindi lang naman po mga sabihin natin mga problema o mga pagsubok. Ano po, pero may mga bagay na ino-offer po ang sanlibutan para ikaw ay ilayo sa ating Panginoong Hesus. Ano po, sabi ko kanina, ano po, ang sakiling ay nagmula sa Panginoon, no, ang purpose niya, ikaw ay ilapit sa Kanya. Ano po, pero yung paghihirap na nakakapaglayo sa iyo sa Panginoon ay hindi galing sa Diyos. Ano po? Sa pag-aralan natin, ano po yung in-offer? Ano po ng sanlibutan? Una po doon, sabi niya, mga pita na laman. Ano po? Mga pagnanasa, ano po, ng laman. Ano po ba yung mga itong example? Ano po ng mga lust of the flesh? Ng pagnanasa ng ating laman. Nang mapasok po natin sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Maaaring pamilya na tayo sa verse na to. Sabi po dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ano po, pakikiapid, kahanayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, ano po, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahagi. Pagkaingit, ano po, pagtatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano po? Pero salamat sa Panginoong Hesus. Ano po? Sa pagkasabi doon, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay naging mananagumpay. O tayo po ay nagtatagumpay. So, ibig sabihin, lahat po ng mga nabasa natin, ano po dito sa Galatians, yung mga example ng lust of the flesh, ay ibig sabihin, kaya po natin pagtagumpayan o magagawa natin pagtagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. No, victory through Jesus Christ. No, hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas. No, pag hinarap natin dito po, ay napakahirap. Kasi tayo po ay nasa laman. Ano ba, nandito pa tayo sa katawan natin, sa lupang ito.
minsan itong ating katawan ay may mga iba't ibang bagay na hinahanap na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Hesus. At yan po yung sinasabi ng mga pita ng laman or yung mga pagnanasa ng laman. Minsan ayaw natin maramdaman, pero nararamdaman natin. Nandun siya. Kung hindi natin na ikakaila, minsan nakakaranas tayo ng pagkaingit. Nakakaranas ng minsan, may mga tao po na nagiging sakit. Mga pita na laman. Pagdalasin, manawagas na pagsasaya. Hindi naman ang gulat nito. Or Chelsea. Iba't ibang mga bagay. No? Sa tingin po natin, dito sa mga nabasa natin, may mga bagay ba tayong na-experience na o dumating sa ating buhay na naranasan natin? Minsan, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Nararanasan yun. Kahit siguro nung time na tayo, mga bata pa. Minsan magkakaroon ka ng kaaway. May mga hindi pagkakasundo. Nararanasan natin bilang tao. Yung mga ganitong bagay. Hindi yung may kakaiyak kasi may iba tayong opinion. May sabihin lang tayo isang topic. Halimbawa, pag-usapan natin, iba-iba na yung opinion natin minsan. Tapos yung magkakapareho ng opinion ay magsasama-sama. Yung iba na magkakapareho din, magsasama-sama din. At yan na, magpapagrahan na sila. Ako yung tama. Minsan naman, ako yung tama. Yung nararanasan po ng tao yung mga bagay na ito, pero yan, hindi po tayo dapat manatili sa ganitong bagay. Ito pong mga bagay, itong lust of the flesh, ay kaya natin mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, victory through Jesus Christ. Yan po. Tingnan natin yung Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Yan, ito po yung na-experience din. Ni Jesus Christ, the last of the flesh. Siya po tinuksok ng Diablo. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, sabi niya, nasusulat, kung hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Noong nang time na yan, na siya po'y tinuksok, ng kaaway, ay kagagaling niya sa fasting. No, doon po, nung nag-share po ako, sabi ko po, ang Bethel Mission ay naniniwala ko na ang Panginoong Jesucristo ay 100% na tao, 100% na Diyos. Sino pong nakaranas na ng 40% na mag-fasting? Medyo mahirap. 40 days. Ano po? Isang araw nga lang, ang hirap na yun. Isang kain lang, parang ayaw natin palampasin. Although may mga kaya ng isang beses isang araw. Minsan nagpapatawag tayo ng fasting, pero minsan talagang pag madami tayo ginagawa, hindi natin kaya. So ibig sabihin, 40 days na nag-fasting si Jesus Christ, so yung kanyang physical, sa laman, alam po natin, nakaranas siya ng gutom. And dumating ito manunuksok. Ang Diablo. At sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay. Gawin mo ang batong ito. Para lang maibsan, yung kanyang gutom. O yung gusto ng kanyang laman. O yung kanyang passion. Ito talagang kailangan naman yun. Pero makikita po natin dito na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagpatangay kung sa sinabi ng kaaway. Kasi hindi naman natin pwedeng ikatwiran, normal naman kasi sa ating mga tao. Talagang merong pagsiselos na naranasan. Talagang minsan nagagalit talaga tayo, hindi natin may iwasan yan. Minsan magkakatwiran tayo ng
ganon. Yes po, nasa sa ating mga, dahil tayo nandito sa lupa, no, nararanasan natin yan, pag nararamdaman natin yan, pero hindi ibig sabihin ay dapat na natin gawin. Hindi ibig sabihin na ang tao po ay pwede siyang makaranas ng pagkagalit. Pero hindi din naman ibig sabihin na hindi mo na kayang pigilan yung iyong galit. Ibig sabihin, pwede natin mapagtagumpayan. O kaya natin mapagtagumpayan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi din naman sa pamamagitan ng ating sarili. Minsan kaya natin magtimpi sa maliit na oras. Sa sarili natin. O, kaya kung hindi magalit sa mga oras na ito. Pero hindi natin masasabi na mamaya ay ganun pa din. Pag nagkaroon na nabigla ka na, may dumating sa yung isang balita na talagang nakakagalit, pwede ka nang magalit. Hindi siya pumatagalan, pag sarili lang. Pero pag tayo pinasa sa Panginoon, kaya po natin mapagtagumpayan ng pangatagalan. Hindi po panandalian lamang. Kasi iba po yung lakas o kapangyarihan na galing sa Panginoon kaysa sa sarili lang natin. Ganun din minsan, kung may mga nais itong ating laman, minsan natataig tayo. Kasi sarili natin yung humaharap. Parang sinasabi natin, ang sarili natin yung ating naiisip, hindi ko kaya. Hindi ko talaga mapaghintihan talagang malakas yung laman. Kasi po sarili natin yung iniisip natin. Pero pag ang iniisip natin, ang Panginoon ay nakipag-isa na sa atin, ang Panginoon Jesus ay kaisa natin, doon lamang natin talagang mapagtatagumpayan yung mga kanyang klaseng bagay. Sabi ko, pag sarili natin, 1 buwan, 2 buwan, experience ko din, kaya 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pinakamatagal, 4 na buwan sa aking experience. Tapos, pag ikaw ay kampante na, parang bilit ka na sa iyong sarili, minsan may mga ganang pagkakataon parang wala na. And then, saka naman nakatake yung kaaway, and malalagdag ka naman sa kanyang wita. Minsan, nakatingin talaga tayo sa ating sarili, doon dumadating na tayo'y mahuhulog sa mga bitag o sa mga pakana na kaaway. Pero si Jesus Christ, although talagang gutom, physically, naranasan yung sobrang gutom. 40 days na naman fasting. Pero ang kanyang isipan pa din ay nasa salita ng Panginoon. Kung hindi niya sinabi, oo nga naman, ako'y gutom na, pwede ko namang gawin ito. Pero ang sabi ni Lord, sabi ni Jesus, kung hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, yung kanyang response, kung hindi niya naaalis sa kanyang sarili kung ano yung salita ng Panginoon. Kung hindi naaalis sa kanyang sarili na ito yung kalooban ng Panginoon. Yes, ito yung nararamdaman ko physically, pero hindi ito yung gusto ng Panginoon. Tapos may ganun tayong paninindigan. Hindi yung sasabihin, ay, nandito pa kasi ako sa mundo, kaya hindi mo pagsaanan talaga. Sabi ko, nararanasan natin, na-experience natin, pero hindi ibig sabihin na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen. Pero pag nagpapatuloy tayo doon sa pananaw natin na, ay tao lang kasi, kaya nakakagawa ako ng mali, nakakasala pa din. Pag ganyan yung ating kaisipan, pag dumating na naman yung sitwasyon na gano'n, mahirap ang kalabanan. Kasi ang isip mo, ay tao lang kasi. Pero pag iniisip mo, ikaw ay mananampalataya at kaisa mo si Kristo, ay kaya ko itong mapagtagumpayan. Pero hindi ko po sinasabi, hindi na natin mararanasan yung bagay na yun, pero kaya natin pagtagumpayan. Magkakaroon tayo ng
pang English doon sa pagpipigil, patience, ikakaroon tayo ng magiging self-control. Yun yung bunga kasi ng Espiritu. Pag pinasa namin yung sa Galatians, yung sa verse 22 and following naman, binanggit naman doon kung ano po yung bunga ng Espiritu. At yun yung dapat natin tantayin. At pag yun po yung nasa sa atin, mapagtatagumpayan natin itong mga gawa ng naman. Next po, ano yung sinabi mo doon? Lust of the eyes, pagnanasa ng mga mata. Ito naman po yung kanina, mostly sa physical, yung mga bagay na nararamdaman natin. Mostly doon yan, yung sa flesh, yung hinahanap, ng ating pong mga laman o mga bagay na gusto pong gawin ng ating laman na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ano naman po yung lust of the eyes, ng mga pagnanasa ng mata? Ito naman po yung mga bagay na ating pong nakikita. Mga bagay na maganda sa ating pong paningin. Na minsan, hindi naman talaga natin kailangan. Minsan, may kinalaman pa din dyan yung lust of the flesh. Minsan, parang pakiramdam natin, laging kulang. Laging tayo ay may hinahanap. Or kaya, pag may nakita tayong magandang bagay, gusto natin meron din po tayo nun. Minsan, pag meron yung ating kapitbahay ng bagay na ito, ay hindi pwedeng wala ako niyan. Dapat meron din ako ng mga bagay na ganyan. Hindi po masama na maghangad ka ng mga mabubuting bagay. Maghangad ka ng kayamanan. Maghangad ka ng mundag ang iyong buhay. Hindi po masama. Pero ang masama ay ikaw ay maalipin ng mga ganong bagay. Yung parang ang bagay na ngayon ang iyong dinidiyos. May mga tao na parang ang pera na ang kanilang dinidiyos. Mga ganun. Although, hindi ko sinasabi, hindi natin kailangan ng pera, kaya kailangan natin po ang pera. Pero huwag tayong maalipin ng salapi. Huwag tayong maalipin ng kayamanan. Sa tatrabaho tayo, nagsisikap po tayo, mabuting bagay. Pero huwag din tayong magpaalipin doon sa ating pong trabaho. Kinakailangan natin magtrabaho para tayo po ay mabuhay, pero dapat hindi ka alipin ng iyong trabaho. Hindi mo kinakailangan sabihin nyo, dinidiyos yung trabaho. Yan, lust of the eyes. Sa Genesis chapter 3 verse 6, na nawala. Yan po ay makikita natin ang sample niya ngayon. Nung tinukso, ng Diablo, si Eva. Pinakita sa kanya yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. And sa paningin ni Eva ay napakaganda. Nung prutas. Sabi nung ibang tao, may samas daw. Pero sabi dito, punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at sa masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay na yung masarap ang bunga nito. Nung naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din. Ito, may mga bagay po minsan na talagang parang maganda sa ating pong paningin, pero sabi ko nga, hindi naman lahat ng bagay ay kalooban ng Panginoon. Mabuting bagay ang tayo yumaman.
pero sa iyong pagyaman, ikaw ay napalayo sa Panginoon, hindi po tama yun. Kung ikaw ay yumaman pagkalooban ng Panginoon ng mga malalawak na lupain, ano po, huwag ka lumayo sa Panginoon. Ano po, kasi hindi diesel na yung bang angangangagin mo na lang ay yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Magagandang sasakyan. Ano po, magandang bahay. Ano po, mga magaganda. Ano po, sa ating mga magagandang gamit. Lahat tayo nangangarap. Lahat na tayo gusto ng maganda, ng maayos na buhay. Ano po, pero dapat hindi na yung makapagpalayo sa atin sa Panginoong Hesus. Ano po, hindi yung kumbaga hindi maagaw. Ano po, ng mga ganitong bagay. Ano po, yung pananampalataya natin sa atin po Panginoong Hesus. Matingnan po natin yung sa Matthew chapter 4 verse 8 to 11. Sabi po dito, ano po, ito pa rin na yung pagkutong kay Jesus Christ. Ano po. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. O sinabi ng diablo sa kanya, na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatihapa ka at sasamba sa akin. Yan, next po. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka sa Satanas, o sapagkat nasusulat, no ang Panginoong mong Diyos, no ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng diablo, kumating naman ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Makita po natin doon yung pag-tempt, kay Jesus Christ, no? Dinala siya sa isang mataas na lugar, at pinakita sa kanya, yung kayamanan. Pabalik na po. Pinakita sa kanya yung kaharian, sa daigdig, yung karangyaan, yung kagandahan. At sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung sasamba ka sa akin. Nakakalungkot po kasi may mga tao na talagang naging alipin sila ng mga ganyang bagay ng karangyaan. Naging alipin ng yaman. Naging alipin ng kanila pong trabaho. Naging alipin po ng kanilang businesses. Ano pong ibig sabihin na naging alipin ka ng iyong trabaho? Nagtuon na po nakasalalay ang iyong buhay. Hindi na sa Panginoon. Hindi ka na makapag-absent minsan sa iyong trabaho. Para sa Panginoon. Lahat na ng bagay ay doon mo na doon ang iyong sarili. Kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Maalala niyo po, sabi ng isang mayaman, napakarami ko ng ani, napakarami ko ng kayamanan. Ano ba yung aking gagawin? Alam ko na. Magpapatayo ako ng napakalaking bodega. Tapos doon ko ilalagay lahat ng aking mga kayamanan. Tapos ako'y matutulog na lang, kakain, mag-iinom, magsasaya. Ganyan daw ang kanyang gagawin. Pero sabi ng Panginoon, ngayong gabi, kukunin ko na ang iyong buhay. Saan mapupunta lahat ng inyong pinaghirapan? Pero hindi ko sinasabing huwag tayo magsikap. Huwag tayo magtrabaho. Kinakailangan po natin yan. Pero hindi po dapat maging Diyos natin. Ano po yung ating trabaho? Hindi dapat maging Diyos ang pera. Mahalaga ang pera, pero huwag mong paglilingkuran. Maghangad tayo ng umunlad ng ating buhay, pero at the same time, hindi tayo mapapalayo sa Panginoon. Yun po yung tama. Kasi marami po, katulad nito, hindi mo si Jesus Christ, ibibigay ko lahat sa iyo. Lahat ng yan, lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Sumamba ka lang sa akin. Ganun ang panukso, ng katawan. Bibigyan kita ng magandang katrayan pagka nang sisimba. Minsan ganun. Bibigyan kita ng trabaho,
na mataas ang sweldo, pero huwag ka nang siba. May mga ganun pagkakataon. Papaangatin ko ang iyong business, no? Pero huwag ka nang mag-serve kay Lord, huwag ka nang magbigay ng offering. May mga ganun panunukso, no? Ang diablo. Manaraya talaga ang kaaway. Pero dito makikita natin, no, sinaway siya ng ating Panginoong Isus, lumayas na sa taas. Ang bagay na yan, napagtagumpayan din po ng ating Panginoong Isus. At dahil sa ating Panginoong Isus, kaya din po natin napagtagumpayan. Kung alam mo po, na kailangan natin ng iba't ibang mga bagay, sabi ko nga, hindi masama. Yung mga magagandang bagay, hindi masama magkaroon ka ng magandang hanap buhay, ng trabaho na mataas ang sweldo, hindi masama na magkaroon ka ng maraming pera. Na ang masama ay gawin mo ang Diyos o maalitin ka ng mga ganitong bagay. Sabi sa Matthew chapter 4 verse Matthew chapter 6 verse 3, alam na po natin siguro ito, pero panggitin po natin, sabi niya, unahin natin ang tayo'y pagharian ng Panginoon. But seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Ibibigay din sa iyo ng Panginoon. Alam ng Panginoon lahat po ng ating pangangailangan. Kasi pagbabasahin po natin yung chapter 6 may title doon sa mga Biblia, Diyos o kayamanan. Mamimili ka. Masino ang iyong paglilingkuran? Ang Diyos ba o kayamanan? Kasi may mga tao na doon talaga nakapokus. Nawala na sa Panginoon ang kanilang isipan. Hindi doon na sa mga bagay na maaari nilang maaari gusto nilang hangarin. Pero nagbigay ng halimbawa ang Panginoon. Sabi niya, ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi nagkakanin, pero pinapakain sila ng kanilang amang nasa langit. Kaya tayo, ang kanyang mga inibig, ang kanyang minamahal. Sabi ng Panginoon, unahin mo na ikaw ang kanyang pagharian. Seek first the kingdom of God, na tayo mamuhay sa katwiran at alam ng Diyos ang iyong pangailangan. Hindi ka pababayaan o hindi tayo pababayaan ng Panginoon pag tayo po ay lumalakad sa kanyang katwiran, sa kanyang pong kabanalan. No. All these things will be added unto you. Ibibigay din po sa atin kung ano yung kanila natin kailangan. Next po. Pride of life. Yung pagmamataas. Ano po? Yan, next slide. Kayabangan. No. The desire for the recognition, applause, status, and advantage in life. Hindi naman pagtitingnan natin, hindi naman din masama. Lahat naman ng sabihin natin, lahat ng sobra, ayun yung nakakasama na sa atin. Pero minsan, may mga pagkakataon, kaya ng Diablo, kasi pinagkalooban na ng Diyos na ng napakagandang talento. Pero gusto niya pang pantayan at higitan ang Diyos. Kaya siya'y ibinagsak ng Diyos. Kasi gusto niya mas mahigitan pa yung lumikha sa Kanya. Gusto pang mas umangat kaysa iba. Na hindi naman pong masama yung magandang estado ng ating buhay, na mataas po yung ating pong talalagayan. Pero ang masama ay kaya mo gusto maging mataas, ay para ikaw yung nasa taas, ikaw yung titingalain at mamaliitin mo yung iba. Doon po nagkakaroon ng problema. Gusto natin tayo yung sikat. Gusto natin tayo yung nakikita. Pag tumugtog tayo ng babes, example lang, gusto natin yung talento natin yung lumalabas. Pag magaling tayong kumanta, kung gusto natin talagang okay na ng konti yung
sounds natin. Para labas na labas yung magandang boses. Yung matitindihan, ano po. Kung gusto natin, yung talaga naman nakakakilig din. Ano po, pag may nagsasabi sa iyo na magaling ka, sa isang bagay. Ano po, pag may nakaka-appreciate sa talent natin, minsan talagang masarap sa pakiramdam. Ano po, pag may na-accomplish tayong bagay, masarap sa pakiramdam. Ano po, may nabibili tayong bagay na maganda, masarap sa pakiramdam. Ano po, meron bang bumili ng isang sasakyan, tapos hindi siya masaya sa kanyang pinili, o hindi siya masaya sa kanyang napili. Parang wala naman po ang tao na ganon. Ibig sabihin, bibili ka ng isang bagay na gusto mo talaga, and pag nabili mo na yung bagay na yun, proud ka sa iyong nabili, na ipinagmamalaki natin, yung mga bagay na na-accomplish natin. Wala namang masama, no? Na maging proud tayo sa mga bagay na narating tayo. Pero, nagiging mali po pag nakakalimutan natin kung kanino talaga nang gagawin. Yes, nagsikap tayo, nagtrabaho tayo. Pero kung walang pahintulot ng Panginoon, hindi din po naman natin mararanasan yung bagay na yan. Kaya nga po sabi ko sa isang verse na in-example, ni Jesus Christ. Nakapag-ipon na ako, marami na akong kayamanan. No, pero hindi niya alam kung pinuntunin na pala siya ng Panginoon. No, sayang lang yung kanyang pinaghirapan. Ang point po dito, dapat makilala natin na may Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Nakasama ng pagiging proud natin, mas proud tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, tayo po, hindi lang tayo nagpapasalamat na tayo may trabaho, kundi nagpapasalamat din tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Paano kukunin ng Panginoon ang ating buhay? Paano kukunin ng Panginoon ang ating lakas? Makakapagtrabaho pa ba tayo? Po? Hindi na. Pwede din namang sana nangyari. Pero may mga pagkakataon na parang makambol, para mapunta ka sa pagpapakumbaba, ay inaalis sa iyo sa inyong ibang mga bagay. Kaya po yung hari ng Babylonia, na nagmataas, na parang sabi, kapantay mo na ang Diyos. Pero inalis sa kanya yung katiluhan ng kanyang isip. Na hanggang sa isang araw na siya'y nagpakumbaba sa Panginoon, tunang bumalik yung mga bagay, muli naranasan niya yung karangian. Pero grabe yung nangyari sa kanya, namuhay siya na parang kayo. Kung babasahin po natin, yung verse na dahil lamang sa pagmamataas. Sabi ko nga, na-appreciate natin yung mga bagay na yan, pero laging ang kapurihan ay huwag natin aangkinin. Sapagkat ang kapurihan lagi ay para lamang po sa ating Panginoon. Halimbawa, tayo rin nagsiserve. Dito, wala tayong ibang pwedeng aminin kapurihan. Na hindi naman dahil magaling kang tumugtog, hindi dahil magaling kang kumanta, kaya kumilos ang Panginoon. Hindi po gano'n, iyan po ibiyaya sa atin ng Panginoon. Pagkakanasan natin, experience natin ang presence ni Lord, hindi yan dahil sa sarili mong gawa. Iyan ay biyaya pa din sa atin ng Panginoon. At sa Kanya lamang dapat lagi ang pinakamataas na papuri. O sa Kanya lamang lagi ang pagsamba. Right? Sa Luke chapter 14, verse 7 to 11, sabi ko dito, napansin ni Jesus na pinipilit ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangan. Kaya sinabi niya talinhagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangan.
baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Next 9. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuan iyan sa kampo ko? No, sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Yan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakamababang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ano ba yung example na yun? Noong nasa isang handaan sila, at nakita ng Panginoon Yesus, sabi niya, yung mga bisita na dumadating, ang lagi nilang pinipili ay yung mga upuang pandakan. Kung ay paano daw kung ang mangyari, ay paalisin ka sapagkat meron pa lang nakaupo para doon. Masalit na ikaw ay maparangalan, napahiya ka pa ngayon. Ano po? Kaya ang dapat ko, MMC, ano po? Nagpapabala. Ayan po. Nasa na tayo. Mapapahiya tayo. Ano po? Pag doon tayo umupo, tapos meron pa ng ibang naka-assign, ano po sa upuan na yun? No, ang dapat daw natin gawin, umupo muna tayo doon sa pinakalikod. At hayaan natin na yung may pahanda na siya magsabi sa atin na dito ka maupo, o sa espesyal na upuan. Pag ganun yung nangyari, mapaparangalan ka. Ano po? Sa atin din naman, mga buhay po, no? Hayaan natin na ang Diyos ang magparangal sa atin. Hindi naman kinakailangan na tayo yung magbida. Ano po sa ating sarili? Darating ang Panginoon na sa harap ng napakaraming saksi. Ano po? Pagharap natin sa Panginoon, siya mismo yung mag-recognize sa atin. Amen. Na, welcome, my good and faithful servant. Ano ba? Itong si Michael, nung naging tapat na lingkod. Hayaan natin ng Panginoon ang mag-recognize sa atin. Ano, pagdating ng panahon, ano po, kalahin niyo sa lahat ng mga naligtas, no, ibibida ka po ng Panginoon. I-recognize niya yung lahat ng bagay na yung ginawa. Kaya huwag na natin hakalin po na dito sa lupa, ay parang hindi naman nila nakikita lahat ng ating mga ginagawa na walang nakaka-appreciate ng ating mga ginagawa. Parang ang liit lang ng akong ginagawa, tagalinis lang ako ng church, hindi naman lang napapanggit. No, kahit may recognition minsan sa church, may hindi ba yan? I-recognize natin mga gawain, tagalinis lang naman, hindi nababanggit ang ating pangalan. Pero sa Panginoon po, nakikita niya yan. Na siya po yung mag-recognize sa lahat ng ating mga nagawa. Ano po ba ang maganda? Yung recognition ng tao o yung recognition ng hari ng mga hari? Na ma-recognize ka. Nakita ka ng hari ng mga hari kung sa maliit na iyong ginagawa. Yung pagdating ng time, kapag hanap mo, ito si Macho naman. No, ito si Macho. No, tapat, naging God. Nakakasarap. Ano po? Kaysa yung isang marinig natin yung yung papuli ng mga tao. Pero hindi naman pala ito. Nahirap din naman yung kaya pinalakpakan tayo dito sa lupa, pero wala ka ng malakpak dito sa langit. No, kasi tinanggap mo na. No, meron kami isang si Jesus Christ, may talinhaga pa. Kasi sabi nga, pagka na-receive mo na dito sa lupa, o yung recognition, ano pang recognition na ibibigay sa iyo? Ano po ng Panginoon? Yun po ay yung sa nagpapalimos o sa nananalangin. Ang naging example din ni Jesus. Sabi niya, pag nagpapalimos kayo, nagbibigay ng limos, na huwag nyo nang ipagbigay alam sa iba. Kasi kung na-recognize ka na dito sa lupa, ay ano pang tatanggapin mo sa langit? Mas maganda, mas naiinam na po na si Lord bigay sa atin ng papuli. Yan. Sa Mark chapter 9 verse 35,
Ito naman po ay yung mga alagad. One time, naglalakad sila Jesus Christ kasama ng mga alagad, at itong mga disciple ay nagtalo-talo. No, and tinanong sila ni Jesus Christ, ano ba yung pinagtatanungan niyo sa daan? No, sabi dito sa verse 34, hindi sila makasagot. Ano po? Sapagkat ang pinagtatanungan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Sabi ng mga disciples, kung nagtalo-talo sa kanila, mas favorite siguro ako ni Lori. Mas favorite ako ni Jesus. Ako yung lagi niya sinasama. Ako yung mas maraming nakita. O ako ang mas pinakadakila. Talo-talo. Ano po itong mga disciple? And sa verse 35, na po si Jesus, na tinawag ang naging dalawa at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. May humility. Ano po? Pagpapakababa. Kung gusto mong ikaw ay umangat, ibaba mo muna ang iyong sarili. Ano po? Ganun po lagi yung kasama ng Jesus Christ. Ano po, sa Matthew chapter 4, verse 5 to 7, sabi naman po dito, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa talumpok ng templo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubili, at sa kanilang mga kamay, ikay aananayan, na sa mga bato, paamuhi hindi masasaktan. Sa verse 7 po, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoong Diyos. So dito po, alam ng Diablo na ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan. And gusto niya subukin ano po, ang Panginoon sa kanyang pagka-Diyos. Parang yung hamon ng mga Pharisee kay Jesus. Kung ikaw ang totoong anak ng Diyos mo, gumawa ka ng mga himala, magpakita ka ng mga himala. Parang gano'n, hinahamon po yung kanyang pagka-Diyos. Pero alam ng Panginoon kung ano yung tama. Ganun din naman po tayo, hindi naman kailangan sa lahat ng pagkakataon ay i-prove mo ang iyong sarili. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan patunayan mo ang iyong sarili. Ano po? Sabi ni Jesus Christ. Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon ng Diyos. Minsan po kasi may ganun alam na natin yung kakayanan natin. Hindi na natin kailangan pang i-prove siya sa ibang tao kung ano yung mga bagay na kaya natin gawin para lang ipakita na tayo po'y magaling. Parahayaan natin na yung ibang tao po ang makarecognize ng mga kakayanan natin, ng ating pong mga talento. Pero kung ganun po yung mangyari, kung nakita yung ating talento, kasi may mga ganun, may mga tao po na nakaka-appreciate ng mga nagagawa natin. Magpasalamat tayo. Pero dahil ang papuri ay para sa Diyos. Si Herodes po ata yan, one time, nagtalumpati siya. Nung siya yung nagtalumpati, ang sabi po ng mga tao na nakarinig sa kanya, siguro dahil sa sobrang ganda, nung pagkadiliban niya, siguro saktong-sakto, tamang-tama, na maganda sa pandinig ng mga tao. So sa sobrang, siguro na-active yung nagdami ng mga tao, nagsigawan yung mga tao, ang sabi nila, hindi tao ang nagsasalita, kundi isang Diyos. Tapos tinanggap niya yung karangalan na para sa Diyos. Dali-dali po, pinarusahan siya ng Diyos sa kanya po ginawa. Kasi tinanggap niya yung karangalan na para sa Diyos. Paano ba bang nangyari sa kanya? Nung buhay po siya, ay inuup na siya. Ganyan yung parusa. So, ay din po, tayo umantong sa ganung kalagayan na aangkinin natin yung para po sa Panginoon Diyos, para lang maiangat ang ating po sarili. Wala ng bagay niya na pagtagumpayan ng Panginoon Jesus. Next slide. Kita po natin yung lust of the flesh, lust of the
lies, o pride of life, lahat po yan na napagtagumpayan ng ating po Panginoon. And dito naman po sa pangalawa, no, we overcome the world through Jesus Christ. Na mapagtatagumpayan din natin ang sanlibutan, no, ito pong mga bagay na yung ating pong mga nabanggit, yung last of the flesh, na pagnanasa ng laman, ano bang pagnanasa ng mata, at yung pagmamataas, or mamalaki, pagmamayabang, no, kaya din po natin mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero paano po? Ano yung ating gagawin? Yeah, next slide. Acknowledge Jesus Christ in our lives. So, dapat po natin i-acknowledge, dapat natin i-recognize ang Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Sabi po doon sa 1 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa na ang bagong nilalang. So, inaasa ko yung puti ko, yung word na pakikipag-isa. Na tayo po ay kaisa ng Jesus Christ, na tayo po ay hindi na nag-iisip ng sa sarili lang natin, sabi ko nga po kanina. Kapag ang iniisip natin ay ang ating sarili lang, maaari tayong mahulog, doon sa patibong ng kaaway. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin kaya. O panandalian lang yung kaya natin. Pag nandiyan ang temptation, minsan kaya natin pagtagumpayan, panandalian at sa ating sarili lang. Kaya natin maging matuwid. Sa panandaliang panahon. Halimbawa po, sa panahon ngayon, habang tayo nakikinig ng kanyang mensahe, nung nakapokus ang ating isipan, sa ating pong Panginoon, malinis tayo. Sa harapan ng Panginoon, walang umagaw sa attention. So, kaya natin maging abanan, sa maikling panahon. Pero paano pagkalabas na natin? Iba't-iba na yung, iba't ibang sitwasyon na yung ating naranasan. Nandiyan na yung mga tukso, nandiyan na yung mga pagsubok. Sa ating sarili lamang, hindi natin kaya. Pero lagi po natin isipin na kaisa natin ang Panginoon. Dahil nakipag-isa na sa ating po Panginoon. At ang ating po Panginoong Jesus ay nagtagumpay. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay naging mananagumpay. Yan, next po. Yan. Know, meditate, and believe the word of God. Kung mapapasin po natin doon kay nung tinukso si Jesus Christ, ang lagi niyang panlaban sa kaaway ay salita ng Panginoon. So napakahalaga na tayo po ay puno ng salita ng ating Panginoon. Alam natin kung ano po ang salita ng Panginoon. Kasi yung kaaway din naman, gumamit ng word of God. Pero alam din ng Panginoon kung ano ang kanyang isasagot sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Kung hindi lamang natin basta alam, dapat minebeditate natin. Gaya yung sa sinabi ko sa talata ko, sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mo kalilig ka ang basahin ng akyat ng kautusan, kapagulay-gulayan mo yung araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung hindi lamang natin basta alam ano po ang salita ng Panginoon, kundi minemeditate natin lagi, nang sa ganun po maging part na siya ng ating buhay. Nang sa ganun po ating mapanampalatayanan. Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Mahirap kasi yung alam mo lang, pero hindi yung pinapanampalatayanan. Maraming nakakaalam ng salita ng Panginoon, maraming nakakaalam ng Biblia. Pero hindi sila nananampalataya sa kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Makita po natin nung si Jesus Christ ay tinukso ng diablo, ang kanyang laging sagot ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Nasusulat. Ganon din naman, pag dumadating tayo sa time ng mga panunukso, ng diablo, dumating yung last of the flesh. Ano ang salita ng Panginoon na sasabihin mula sa mga ganitong bagay?
Ang Panginoon ay hindi nagkukulang na magpaalala sa iyo. Pero ano ang ipapaalala ng Panginoon kung wala kang alam? Although may mga pagkakataon na pwedeng maghimala ang Panginoong Kristo na magbigay siya sa iyo ng talata na hindi mo pa naman nabasa. Pero mangyari yun. No, pero hindi ko sinasabi, laging gano'n yung mangyayari. Sa lahat ng pagkakataon, gano'n po yung mangyayari. Nandiyan na po yung Bible. Ano po, ang Panginoon Jesus pa ba? Yung magbibigay sa'yo, mananaginip ka ng talata na matatandaan mo na panlaban mo. No, samantalang nandiyan lang sa drawer mo, yung Bible. Yung iba, nasa cellphone lang nila, yung Biblia. Basahin po natin ang Bible na magagamit natin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. And next po, put on the armor of God. Pero nakalimutan ko ilagay. Full armor of God. Hindi lamang isang kasuotan. Kundi lahat ng kasuotan galing sa Diyos ay atin mong suotin. Yan po yung mababasa natin sa Ephesians chapter 6, verse 12 to 18. Pero ilang verse lang po yung nilagay ko dito. Sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Ano po? Nakaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Next one. Yan. Sa verse 13 naman, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos sa kanyang makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ano po ba yung mga kasuotan ito? Ano po yung armor of God? Isa-isahin po natin. Belt of truth. Yung baluti ng katotohanan. Breastplate of righteousness. Yung katwiran. Yan, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. May pagiging handa, sa pangalan or sa kapayapaan. Shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Lahat po yan, anin po yan. Hindi isa lang, kundi lahat ay dapat natin suot. Ngayon po, tingnan po natin dito. Pag ikaw ay may suot na armor, meron kang helmet, nababalutan ka ng baluti, especially ng mga medieval time. Makakapanood tayo ng movie about sa mga ganun natin. Minsan, hindi mo kilala kung sino yung nandun sa loob. Makikilala mo lang siya dahil doon sa kanya. Sabi ko daw, armor, put on the armor of God. So yung baluti po na yun ay galing sa Diyos. No, hindi po yun sa atin. So, parang ganito po yung nangyayari. Pag suot-suot natin yung baluti, hindi tayo yung nakikita. Kundi ang Diyos. Yes. Ang nakikita. Parang sa ganito pong pagkakataon, parang nasasabi natin na ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. No, sabi pa nga doon sa isang verse, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sino makakalaban sa atin? Sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang mga kahirapan ba? Ang kaubagan? Ang mga pagsubok? Pagkatuloy sa isa pang verse, hindi. Lahat ng yan, kaya natin makakapagod. Lahat ng yan ay kaya natin mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nakakahal sa atin. Po? So pag umalatag po tayo, nasusuot natin ang armor of God, si Lord po, nakikipaglaban para sa atin. Ano yung dapat natin gawin? Nasusuot lang natin. Kung lumakad tayo na nasusuot, ibig sabihin kasama natin ang Panginoon. Kasi yung salita na hindi naman, yung ating, yung sabi ng sword of the Spirit, yun po ay the Word of God. Ipanggap naman natin yung ating pong pananampalataya yung sa Word of God. Ano ang salita ng Panginoon? Ito ang aking pinangahawakan, ito ang aking pinanampalatayanan. Kaya kaya natin salagin ang naman ang ibinabato sa atin ng kaaway.
Amen. Minsan sasabihin ng kaaway, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Hindi, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ito ako. Ano po? Kaya natin mapaglabanan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Lahat ng yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay magtagumpay, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Ang ating tagumpay ay ang tagumpay ng Panginoon Jesus. Hindi po Amen. sa sarili natin. Laki natin i-acknowledge ano po si Jesus Christ. Ano po sa ating mga buhay. Next po. Are you ready? Victorious life. Amen. Mamuhay na isang mananagumpay. Amen. Amen. Handa ba? Amen. Hindi na lang natin yan. Handa ka Hallelujah. mamuhay bilang sa mananagumpay. Amen. Napakaganda tayo kapag tayo sa Panginoong Jesus ayaw mo sa hindi. Ikaw po ay hindi mananagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. No, hindi ka lang magtatagumpay, ikaw ay nagtagumpay. Sapagkat ang Panginoon na nasa sayo ay nananagumpay. No? Basahin ulit natin yung verse. No, next slide. 1 John chapter 5, verse 45. Sapagkat kapag tatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na sa Jesus ang anak ng Diyos. Tayo ay pananalig. Lord, salamat po Panginoon.